Samantala, malaya nang nakalilipad ang dalawang nasagip na agila matapos pakawalan sa kagubatan ng Leyte. Layunin nitong paramin ang populasyon ng mga Philippine Eagle na itinuturing ng critically endangered species. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. In 3, 2, 1. There you go. Philippine Eagle Uswag. Pinakawalan ang 3 taong gulang na agilang si Uswag sa barangay Kagbangan sa Burauen, Leyte nitong Biyernes. Ang babaeng agila naman na si Carlito lumipad at dumapo muna sa puno ng nyog at nagmasid sa kapaligiran. Bahagi ito ng translocation efforts ng Philippine Eagle Foundation at ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Dinadala sa kanilang natural habitat ang mga Philippine Eagle pagkatapos silang masagip. It's a moment of liberation, no, for the species that is born to be wild, no, and nagkataon lang na talagang we have to intervene because of the declining population. So Pero sa pagkakataong ito, galing pa sa Philippine Eagle Foundation sa Davao ang mga agila at ibinyahe ng Leyte. Ang Philippine Eagle ang isa sa pinakamalakas at pinakamalaking forest raptor sa buong mundo. Yun nga lang ang nakakalungkot na parte, 398 pairs na lang ng ating national bird ang natitira. Kaya naman, kabilang din siya sa listahan ng critically endangered species ng International Union for Conservation of Nature. Suwak ang malawak na kabundukan ng Burauen para makapamuhay ng ligtas at magparami ang pares ng bata o juvenile Philippine Eagle. No, this is actually the first translocation. This was actually done primarily because we thought the species we've lost the species in this island after Yolanda. So after many surveys, wala tayong na-detect na eagle across the island. Bago pakawalan ang agilang si Carlito, ang dating broadcaster na si Carl Balita ang nag-ampon dito sa ilalim ng Philippine Eagle Foundation. May anxiety na okay ba siya, magiging okay ba siya, pero alam mong ito yung tahanan niya eh. Ito yung talaga, this is where she belongs. Kaya masaya ko para sa kanya, sa kanilang ni Uswag, at hari nang wang dumami ang kanilang lahi dito. Nangako naman ang lokal na pamahalaan ng Burauen na pangangalagaan nila ang mga endangered na ibon. Our local sanggunian will be working collaboratively to adopt and create ordinances for its protection, including the conservation of the environment and natural resources vital for its growth and propagation. Paalala naman sa publiko, labag sa batas ang paghuli sa mga Philippine Eagle. May parusa itong pagkakakulong ng hanggang 12 taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.